Hello guys! Welcome back sa ating Plain and Solid Geometry series. So for today's video, yung i-discuss natin ay yung ating unang 3D shape, which is yung cylinder. Kasi siya yung pinaka-common na solid figure. Yan ang itsura ng cylinder. So discuss natin yung parts ng cylinder. Meron tayong tinatawag na base. Pag sinabing base, yung taas or baba. So, meron tayong dalawang base sa cylinder. And yung requirement natin sa base ng cylinder, kailangan circular surfaces. Not necessarily circle, no? Ang cylinder. Basta pa-circular siya. Pwede maging ellipse, pwede maging parabola, pwede maging hyperbola, basta circular siya. Tapos meron tayong height, cylinder yan. Basta may circular surfaces, top and bottom, tapos may height. Cylinder yan. So, pangalan natin base number 1 yung taas, base number 2 yung baba. So, yung height, yun yung perpendicular distance between the two bases. So, mag-start tayo sa volume, meaning yung space, di ba, na ino-occupy nung red na yan. So, yung volume ng cylinder, ito siya. Area ng base times height. And take note na itong formula na to ay nanggaling siya sa Cavalieri's principle na sinasabi doon na as long as na maintain mo yung area, which is yung nandiyan A sub B, all throughout doon sa height ng ating 3D shape, yung volume is simply the product of that area to the height of the solid figure. So, sa cylinder, di ba, circular naman yung top niya. Hanggang bottom, circular yan. Hindi naman nagbago yung circle, pagiging circle niya, di ba? Hindi naman lumiit, hindi naman lumaki. So, yung area niya is the same. So, yung volume, sabi ni Cavalieri's principle, pag multiplyin mo lang daw yung area at saka yung height. Yun na yung volume mo. So, valid itong formula na to sa lahat ng solid figure na uniform yung cross-sectional area niya all throughout the height of that 3D shape. Usually, pag cylinder, circle yung ano natin, area. So, ang formula niya, diba, pi r squared. So, hanapin mo lang yung area niyan kasi hindi naman dito, diba? Ito naman ngayon yung height. So, multiply nyo lang to get the volume. So, doon naman tayo sa tinatawag na lateral area. So, meron kasi tayong dalawang area sa 3D geometry. So, meron tayong lateral area at surface area. Pag sinabi nating lateral area, yung area lang nung gilid. Yung gilid lang. Ayan siya. Yung area niyan, ng part na yan. Gilid lang. Hindi kasama yung top and bottom. So, pag sinabi nating area, kung gugupitin mo yan, tapos ilalatag mo siya sa isang plane, gaya ng na-discuss ko sa nakaraang video, yan yung area na nire-represent niyan ng lateral area. So, ano yung formula ng lateral area? Ito yung haba ng taas, di ba? Ito yan. So, ano ba ito? This is the circumference ng circle, di ba? So, circumference yan. Circumference ng base. Tapos ito, di ba ginapit mo siya? Ito yan. So, pareho yan. So, ano ba to? This is the height of the cylinder. So, ano ba to guys pag ginawa natin siyang pa-plane? Di ba rectangle yan? And ano ba ang formula ng area ng rectangle? Base times height, di ba? Or length times width. So, ano yung base natin? Yung circumference and yung height natin ay yung height ng cylinder. So, ganyan lang siya kasimple. Yun yung formula ng ating lateral area. So, kung alam nyo guys yung concept, hindi nyo na kailangan masyadong kabisaduhin yung mga formula. Pag dumating sa point na nakalimutan nyo yung formula dahil alam nyo yung concept, madali nyo siyang madederive. So, ito siya. Ito yung formula ng lateral area. So, minsan ginagawa nila diretso na 2 pi r na agad kasi hindi naman yung circumference ng circle, di ba? So, 2 pi r h. So, kung gilid lang sila lateral area, so pag total surface area, kasama na yung top and bottom kasi buong surface na yung buong pumapalibot doon sa cylinder natin. So, di ba dito kay lateral nga, gilid lang,
Ano yung kailangan nating idagdag para ma-cover natin ng buo yung cylinder. Kulang yung taas at yung baba. So, eto siya. Lateral area, tapos isasama natin yung top and bottom. So, anong formula niyan? From lateral area, nadagdagan lang tayo ng dalawang base. So, ano yung formula? E di, ganyan lang siya, di ba? Nag-add ka lang nung dalawang area ng base plus lateral area. So, ayan. So, yun yung formula ng ating surface area. So, pag surface area, ginagawa nila 2 times pi r squared plus lateral area 2 pi RH. Tapos, i-factor out natin yung 2 pi r. Yan. So, another way of representing the formula ng surface area and lateral area. Kasi common naman, circle naman yan pag cylinder. Pero mas madali tandaan to guys. Kung gusto nyong galing sa concept yung pagkabisa nyo ng formula. So, i-apply natin sa example, no? So, first example, find how many square centimeters of paper are needed to create a label on a cylindrical can 45 centimeters tall with a circular base having base diameter of 20 centimeter. So, meron tayong cylindrical can. Isa-isayin natin yung given. Sabi, 45 centimeter tall. Ibig sabihin, yun yung taas niya. Or height, diba? It represents the height. Kasi from one base to another siya. Ano pa yung given? So, meron tayong height, meron tayong diameter. So, dahil cylinder naman to, kung ano yung base mo sa taas, yun na din yung base mo sa baba. So, kung ano yung diameter ng top, yun din yung diameter ng bottom. So, gawin natin sa bottom na lang, no? So, yung diameter niya ay 20. So, dahil diameter, ayan siya. Dalawang radius ang katumbas niyan. Ito yung diameter na 20 cm. Ang hinahanap sa problem, how many square centimeters of paper? So, halimbawa, meron tayong paper. So, ang gagawin natin dyan, magugupit tayo. Yung magugupit mo ngayon, ipang-label mo siya dito sa can. So, paano mo babalutan to? Yung, di ba yung top by and bottom nilalagay, kasama pa ba sa label yon? Hindi na, di ba? Parang sa, halimbawa, sa sardinas, di ba? Yung mga label doon, nilalagyan pa ba nila yung top or bottom? Di ba? Hindi na. Ang nilalagyan nilang nila, yung lateral area natin or yung gilid. So, sa problem na to, since lateral lang yung lalagyan natin, lateral area yung kukomputin natin dito. So, kung ano yung lateral area nito, yun din yung area na kukunin natin sa paper. Kasi gusto natin sakto yung magugupit natin sa papel sa ipangbabalot natin sa cylinder. So, dapat kung ni lateral area ng can, hindi yung area na magugupit natin sa paper. So, ano ba ang lateral area ng cylinder? Di ba, ito na yung formula niya. So, kunin natin yung lateral area. Ano ba yung height natin? 45 cm. So, kunin muna natin yung R. So, yung binigay sa atin ay diameter na 20 cm. So, ano ba yung equation natin? Paano natin i-relate yung diameter sa radius? Di ba? 2 times R yon. So, dahil gusto lang natin kunin si radius, mangyayari, R is equal to D over 2. So, 20 over 2. So, substitute na lang natin dito. $900 pi or 2827.43. So, yung 45 guys, ano din yan centimeter din. Na-type ko lang. So, pag pinag-multiply mo yung dalawang cm, cm squared.
So, double check natin guys yung choices, no? Kasi, ang sagot natin, 0.43. So, eto siya. Letter C. A cylindrical tank with one end open is made of a metal sheet of area 72 square meters. If the diameter is 2/3 of the height, find the height of the tank. So, ilista muna natin to. Diameter is 2/3 of the height. So, D is equal to 2/3 H. Tapos, hinahanap natin yung H, di ba? So, yung first sentence sabi, a cylindrical tank with one end open. So, meron tayong cylinder. Then, yung one end niya ay open. Pag sinabing end, yung base. So, nakabukas daw to, meaning, wala tong part na yan. Or halimbawa, ito. Ano yung bumubuo sa tank natin? Binubuo siya ng lateral area, tapos yung base 1 and base 2. Pero wala siya dapat nitong taas. So, imagine niyo tanggalin natin tong taas. So, yun yung ating open end na cylindrical tank. So, yung kabuuan na area niya daw ay 72. Area total is equal to 72. Ano ba yung mga bumubuo ulit ng ating one end open na cylindrical tank? Anong area yung mga pumapalibot doon? So, ano yung total area natin? So, meron tayong isang lateral area at meron tayong isang base. So, lateral area plus ace of B. Walang 2 times kasi isa lang. So, yung sinabi sa problem na 72 square meters, ito yung bumubuo dyan. Isang lateral area at isang base. So, ano ba yung ating formula ng lateral area? Di ba meron tayong formula na 2 pi RH. Tapos, yung area ng base, dahil circle naman siya, ano yung area ng circle? Pi r squared. Ang sabi sa problem, yung area daw ay 72. So, plug in natin dito sa equation. So, ang problem natin dito, kailangan nating makuha si height. So, kailangan nating makuha si height. So, para makuha natin si height, kailangan, ang goal natin, kailangan matanggal natin yung r. Kasi dalawa pa yung unknown dito sa equation natin eh. So, pwede ba tayong mag-substitute sa r na yan para mawala yung r? Kasi goal natin puro h lang yung matira, di ba? Meron bang way to eliminate r? So, analyze natin yung iba pang given. Di ba? May binigay na diameter is 2/3 of height. Then, nabuo itong relationship na yan. Hindi natin siya pwedeng i-substitute dito kasi naka-diameter siya. Eh, di ba ang diameter, pwede nating gawing radius yun, di ba? Kasi may relationship sila. So, dun pa lang, parang may isip mo na pag ginawa ko tong radius, masasubstitute ko yan dito. Then, puro h na lang yung matitira. Then, shift solve na lang to find h. So, gawin natin yung r, tong d, para masubstitute natin siya dito. Ano ba ang relationship ni diameter and radius? T is equal to 2r. So, palitan ko to ng 2r. 2r is equal to 2/3 h. So, simplify natin. Divide natin both sides by 2. Bali, r is equal to 1/3 h. So, eto, pwede na natin siyang masubstitute dito. Para puro h na lang yung matira. Ayan. So, substitute na natin, na-eliminate na natin yung ibang unknowns. Puro h na lang. So, shift solve na lang ito. So, simplify ko lang ng kaunti. Yan.
So, ito yung lumabas sa shift solve natin. So, ito yung H. So, 5.43 meters. So, ang answer natin ay yung letter D. So, ayun lang guys. Yun yung ating discussion sa cylinder and yung mga problem solving natin. So, sana marami kayo natutunan guys. Don't forget to like and subscribe and see you sa next video.